kay House Speaker Martin Romualdez na matagal na itong issue na ito. Ito ay patungkol sa kanyang bribery issue. Okay? Itong bribery issue niya. Na ito po ay hindi po ibinalita ng mainstream media. With quote an item to Romualdez. I just like to get your reaction to that. Again, nothing of that sort ever occurred. That's why What does that mean? Yung matang pa ganun-ganun na mata. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at live tayo ngayon sa ating YouTube channel. At pag-usapan natin itong update patungkol po dito kay House Speaker Martin Romualdez na matagal na itong issue na ito. Ito ay patungkol sa kanyang bribery issue. Okay, itong bribery issue niya na ito po ay hindi po ibinalita ng mainstream media. Kahit isang media, wala pong nagdi-dare na mag-usap patungkol dito. Okay? Wala pong nag-content patungkol dito kay Martin Romualdez sa kanyang bribery issue. Ngunit, ang mga vloggers lang po ang nagpapakalat sa issue na ito. At isa na dito ay si Sas Rugando Sasot. Ako, honestly, with all honesty, wala talaga akong alam patungkol dito sa bribery issue ni Martin Romualdez. Ngunit, dito sa vlog na ito, sabay-sabay po tayong panoorin itong isisiwalat o ibinulgar ni Sas Rugando patungkol kay Martin Romualdez. At tayo po ay makikinig at magre-react kung ito ba po ay totoo o hindi. O ano ang masasabi natin patungkol dito sa bribery issue ni Martin Romualdez. Dahil malaki po ang taong bayan nagtatanong patungkol dito. Wala pong ni isang mainstream media ang nagbalita patungkol dito. So saan ba ang taong bayan makakalap ng impormasyon patungkol dito kung hindi dito lamang sa mga vloggers? So nung nakita ko na ibini-vlog ito ni Sas Rugando at ito rin ay isinishare ng ilang mga vlogs kagaya ni Nabanatbay, gusto nating mapakinggan at marinig ang panig nito sa mga vloggers. Okay? So yan ang ating ipapakita at i-react. Okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Ayan, so without further ado, kasi medyo mataas itong balita patungkol ni Martin Romualdez, ito ay isisiwalat ni Sas Rugando. So makinig po tayo kay Sas Rugando ha. Ito po ay patungkol sa issue ng bribery ni Martin Romualdez. Okay? Pakinggan natin lahat. Okay? Sas Rugando, pasok. Po natin ang Okada bribery issue ni Martin Romualdez na ayaw talakayin ng mainstream media. Kayo na po ang bahalang magdesisyon kung bakit ayaw itong talakayin ng mainstream media. Pero dahil wala po tayong takot, ito po yung ating tatalakayin ngayon. Ano ba itong bribery issue ni Martin Romualdez? Okay. Ang bribery issue po na ito ay ating nahalungkat sa kasong sa pagtutuos ng 26 Capital. Ang 26 Capital po ay isa po itong kumpanya sa Estados Unidos or United States. Okay? Ngayon, merong pagtutuos. Okay? Court case ang 26 Capital laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Okay? Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated, ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated po ay under ng Universal Entertainment at sila po ang may-ari ng nagpapatakbo ng Okada, Manila. Okay, nagkakaintindihan po tayong lahat. Okay? Yung mga vlogger po sa YouTube na gustong i-reblog ang aking content ngayon, you are free to do so. Okay, you are free to do so. Okay, so i-share nyo lang po muna ito, yung mga kakadating pa lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, ulitin natin ha, para malinaw. Ang bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez ay lumabas dahil sa kasong isinampa ng 26 Capital, isang kumpanya sa United States, laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated ay under ng Universal Entertainment na may-ari ng Okada, Manila. Okay. Following? Okay. Click share po yung mga kararating pa lang. Click share. Ngayon,
Okay? Ito yung kaso, no? Isinampa ito ng 26 Capital. Ang 26 Capital ay isang American company. Isinampa niya to sa US. Ito ay isinampa niya sa Court of Chancery of the State of Delaware. Ang Delaware po ay isang state sa United States. Kakaintindihan ba tayo? Okay. Ngayon, get pen and paper. Okay? Lahat, kumuha na kayo ng papel at pen, pencil, whatever, or sa cellphone ninyo. Isulat ninyo ito. C.A.number.2023-0128-JTL. Dahil yan po, Ayan yung in-square ng red. Yan ang ibig sabihin ni SAS. Okay? Lalakihan natin. Ayan. Ayan. CA number 2023-0128-JTL. Ayan. Revised Public Version filed July 31, 2023. Ayan. Yan ang ibig sabihin ni SAS. Okay. Patuloy, SAS. Patuloy, SAS. ang reference ng kaso na ito sa Court of Chancery of the State of Delaware. Yang may naka-box na nakalagay sa loob ng pulang box. Isulat nyo na yan, screenshot nyo, para mamaya ma-google nyo at mabasa nyo ito. Ito po ay mababasa ninyo ang buong kaso, pati ang kasong isinampa ng 26 Capital. Okay. Grabe. Are you following me, guys? Okay? Sabihin nyo lang sa akin kung hindi nyo maintindihan, ha? Dahil tatagalogin ko ang lahat at ito ipapaliwanag ko sa isang payak na pag-e-explika para ang bawat isang Pilipino, mapamasa man, mapa-elitista man, mapa-intellectual man, o mapatambay ay maintindihan ito ng buong-buo. Kaya, i-share nyo na ito. Okay. Ngayon, ano ang gusto ng 26 Capital, ng isang American company, mula sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated sa isinampa nitong kaso sa Court of Chancery, State of Delaware? Ang gusto ng 26 Capital ay ang tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company, ang tinatawag na SCAP, sa pagitan ng 26 Capital at ng Tiger. Okay. Ang storya po kasi niyan, ang 26 Capital at ang Tiger dapat ay magkakaroon ng merger. Okay? Yan lamang ang pinakamadali natin pag-usapan. Medyo complicated ito, pero itanong nyo po ito sa may alam po sa corporate law sa United States kung anong ibig sabihin ng SPAC or kahit sinong mga abogado na kakilala nyo para ito ay mas lalo nyo maintindihan. Pero yan po ang pinakapayak na ating explanation right now. Ngayon, marahil ay nagtatanong ang karamihan sa inyo, hindi ba? Ang tanong ninyo ngayon, lahat siguro ito ay logical na tanong, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Ayan na. So, ipapaliwanag na ito, ha? Anong kabalastugan ito, Martin Romualdez? Ipapaliwanag ng malinaw ni SAS. Makinig lahat, makinig lahat. Mga kararating lang, please click share. Dahil mahalaga itong malaman ng bawat isang Pilipino dahil ito ay isang isyong pinagtatakpan ng bawat isang congressman, bawat isang senador, at bawat isang mainstream media. Grabe. So ito ang tanong, anong kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Siyempre, di ba? Anong kinalaman niyo dyan? Hindi ba? Ito po kasi ang kinalaman, bakit nadawit dito si Martin Romualdez. Sa kasong isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para ma-regain uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada Manila. Okay? Yang storya ng labanan ng kontrol ng Okada Manila, i-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. I think guys, sa pagkakaalam ko, ang bribery po ay parang suhol. Okay? Parang suhol to do something. Okay? So, yan po ang isinampa ng 26 Capital. Okay? So, kung totoo man ito, sobra pong nakakahiya ito. Ha? At House Speaker pa siya ng Congress ngayon. Okay? So, we demand, taong bayan, na sagutin ito ni Martin Romualdez kung ito ba ay totoo o hindi. Di ba? Okay? So, para dito lang, doon lang muna tayo ilimitahan. Okay? Kinailang ang accusation ng 26 Capital, ang Tiger at Universal Entertainment, okay, ay bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para makuha ng isang Okada faction uli ang kontrol ng Okada Manila. Naintindihan nyo?
Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26 capital na issue? Correct. Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan niyo na, okay? Kaya dito napasok si Martin, okay? At itong specific accusation na ito ng 26 capital laban sa Tiger ay nabalita sa Japan Times. Noong August 1, Binalita ng Japan Times, pero never itong binalita sa Pilipinas. Grabe kayo. Grabe. 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Japan Times po yan nagbalita. Hindi po ito basta-bastang publikasyon. Correct. Okay? Japan Times. Ngayon, nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Nabalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating Honorable Congressman, House Speaker, Martin Romualdez. Ever as a Ito, pakinggan natin si Martin Romualdez, ha? Play! Martin Romualdez, pasok! bribery scheme and were you ever involved in it? Well, we've reached this point in our career, and we've went to dignify questions, queries, or allegations. And when it comes to fake news, we just don't dignify. So, meaning to say, sinabi po ni Martin Romualdez na ang lahat yun, kahit yung ibinalita sa Japan Times, fake news. Pati ba yung Japan Times fake news ito? Okay? Sinagot na niya ito dati, ha? Patuloy. Kasi imposible maging fake news, eh. Sa tingin ko, ha, opinion ko, posible maging fake news kasi hindi basta-basta yung Japan Times magbalita. And we don't give it any credence. So that's not truth to it, and we just leave it at that. And we just try to focus on the issues that have credibility and Sige yung sinabi niya. Ang sabi niya, ayaw niyang i-dignify ang issue na ito na ibinalita ng Japan Times dahil daw ito ay fake news. Okay? Yung mga kakarating lang, please share. Okay? Dahil fake news daw ito. Okay? Kaya hindi niya i-dignify. Sir, but were you ever contacted to appear in the case in the US? no. That's why I'm really very puzzled why this is even coming up. Sir, and you're also denying na on July 27, 2022, based on that report, Okada Manila officials allegedly brought some quote-unquote heavy luggage with quotes an item to Romualdez. I just like to get your reaction to that. Again, nothing of that sort ever occurred. That's why What does that mean? Yung matang pa ganun-ganun na mata, yung mga mahilig mag-analyze sa body language, anong meaning nun? Dininay ni Martin Romualdez ang issue, sa madaling salita. Okay? Dininay niya po. So, kayo na pong humusga. Okay? Kayo na pong humusga. Did it occur? never. Okay, sir. Thank you. So, papaalala ko yung sinabi niya, ha, hindi raw nangyari yung heavy luggage issue. Ito raw ay fake news. Crazy Brooks and Sia Senpai, hello po. Okay, yan ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, naalala nyo, okay, yung kaso sinampan ng 26 Capital laban sa Tiger, okay, na-desisyonan ito noong September 7, 2023. Okay, September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng ni-raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon. Sabi dito ni Dragon Lily, dapat imbestigahan yan. Alam mo, mahirap yan eh. Ang nakatayong presidente ngayon si Bongbong Marcos at si House Speaker Martin Romualdez pa ang House Speaker ng Kamara. So mahirap talagang maimbestigahan ito. Unless, if gusto itong imbestigahan sa hanay ng mga Senado. Diba? Bato de la Rosa. Bato de la Rosa. Senator Bongo, Robin Padilla. Baka pwede nyo itong imbestigahan. Kasi, nakakalungkot po itong balita na ito sa taong bayan na meron po tayong House Speaker na merong isyong bribery. So we have to investigate this one. If this is totoo o hindi, dapat malaman yan ng taong bayan. This is very unfair on the part of VP Sara and President Duterte na sila po ay iniimbestigahan ngayon. Pero ito, hindi natin ito iimbestigahan. Di ba? Para naman fair tayong lahat dito.
Di ba? O, patuloy. Kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nagdesisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Okay? Ngayon, get your pen and paper. Okay? Maybe ilalagay ko dito. I-screenshot nyo yan. Okay? I-screenshot nyo yan. Yung link dyan. Kasi yung link na yan, yung link mismo ng desisyon na nasa Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat niyo yan, i-screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news, totoo ito. Nakalagay diyan, yung blue, kung makikita nyo, itong http courts.delaware.gov/opinions/download.aspx. Yan. Question mark, ID, equals 3528860. Yung blue na yan, screenshot nyo yan. Okay? Screenshot nyo yan para alam po natin na hindi po ito fake news. Yan ang ibig sabihin ni SAS. Okay? Na baka akala, sabi ni SAS, baka akala nyo, tayo lamang po ay nagbabalita na kung ano-ano, kundi ito ay nire-research talaga. Okay? Play. At hindi ito binalita ng sa Pilipinas. It is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Grabe. Yan, screenshot nyo yan. Okay? Yung mga kakarating pa lang, please, 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 click share. Pag-usapan nyo itong kayong magpapamilya. Correct. Okay. Now, let's now go to the decision. Okay? Correct. Okay. Ano ba ang desisyon ng korte? Pupuntahan natin dito is factual background. Okay. Okay. Dito sa factual background, sinabi dito na ang trial, ito ay umabot ng 5 days. Meron silang 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, at meron ding 2,281 exhibits kasama na ang deposition, transcript ng 29 na individuals. So nagkaroon ito ng proper trial para madetermina ang mga facts. Grabe. Okay? Kita nyo ba yan? Kikita ninyo? So meaning to say, kompleto ng ebidensya. Di ba? Okay. 5 days of trial, 13 fact witnesses, 4 expert witnesses. Sabi po ni Sas Rogando, please like and share. Share this balita. Okay? Crazy Brooks nagsasabi na please kindly share po tayo. I-share po natin. Okay? Para malaman po ng taong bayan ito. 2,281 exhibit, kasama ang deposition, transcript, mula sa 29 individuals. Okay, hihimay-himayin natin ito ha. Okay. Kaya itong si Martin Romualdez, mali siya na sinasabi niyang fake news ito. Dahil ito ay factual background nung kaso na isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? At itong factual background na ito ay dinetermine ng isang huwes sa Amerika. Grabe. Na si James Travis Laster, na Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Okay. So, ang relevant dito kay Romualdez ay yung page 30. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman